Magandang gabi po sa inyong lahat mga kababayan. Ngayong araw ay narinig po ninyo ang pagpapahayag at mga deklarasyon at testimonya ng mga dating sundalo na nagpasya na magkatipon-tipon kaninang umaga at natapos kani-kanina lang tungkol sa maanomalyang flood control projects na kinapalooban ng maraming pagdideliver ng napakaraming mali-maletang salapi sa iba't ibang mga tao at opisyalis ng ating bansa. Yan po ang sinasalamin sana mga kababayan ng dapat na nangyari na inaakala naming huling pagdinig sana ng opisyal na Blue Ribbon Committee na aming sinet noong June 11, 2026. Hindi nga po natuloy yun mga kababayan dahil nung matunugan ng ibang mga kasama namin na kami magdadaos uli ng panghuling hearing na lang ng Blue Ribbon Committee, ay sinabi nila na mayroong security threat ang Senado at ang aming mga kawani ay sinabihan nila na mag-work from home na lang. Dahil po sa security threat at nagkaroon po ng napakaraming mga tanod sa Senado at wala naman po kaming magagamit na mga kawani, hindi po natuloy yung June 11 hearing na yon. At nang dahil doon ay nagpasya ang mga kumukup-kup dun sa 18 at higit pang mga dating sundalo na maggawa na lang ng pagpapahayag na ginawa nga nila sa araw na ito. Yan po mga narinig nyo sa araw na ito ay siyang dapat na marinig po ninyo sa isang pagdinig ng Blue Ribbon Committee na ang representasyong ito ay matagal na pong itinalaga ang kanyang kakayahan na siya ang manguna na matukoy po natin ang mga taong nasa likod ng napakamalaganap at napakamalaking nakawan sa salapi ng bayan na ganap po sa kasaysayan ng ating republika. Nang dahil po dyan ay marami po ang nagkaroon ng galit sa inyong lingkod at ako po ay kinasuhan nga ng kahit mga imbentong mga kaso. At maaari pong isang araw, hindi po natin alam kung ngayon o bukas, saka makalawa, ay iahain po sa akin ang warrant of arrest upang ako po ay arestuhin upang hindi ko na maipagpatuloy ang aking gustong mangyari na matukoy po natin ang mga may kagagawan ng lahat ng ito at mapanagot natin sila. Pero wag po kayong mag-alala kahit ako po ay kanilang maaresto at maipakulong. Kagaya na po ng sinasabi ko ay hindi po tayo titigil hanggat hindi po natin natutukoy ang mga taong ito dahil kayo po talaga ang dapat pagsilbihan namin. Interes po ninyo ito. Huwag kayong mawawalan ng loob at huwag kayong mawawalan ng pag-asa. Pansamantala lang naman siguro hindi tayo magkikita ng harapan. Ngunit dahil po sa ating pakikipaglaban, alang-alang po sa interes ng ating bansa, ay kailangan tayong magkaisa. Sa tulong po ng Panginoon Diyos, magtatagumpay din po tayo. Mabuhay po kayong lahat at sana'y araw-araw ang diwa ng ating pagkakaisa ay huwag pong mawala sa bawat isa sa atin. Salamat po sa inyong lahat. Alright mga kababayan, so gawa natin ng reaction video and also magbigay din tayo ng personal opinion natin dito nga po sa naging mensahe po ni Senator Marcoleta kanina. No? At medyo nakakalungkot lang at mabigat sa dibdib no, na marinig ito sa isang senador na inaasahan sana natin na makakapagpatuloy na matulungan tayo na magkaroon ng kalinawan at kasagutan dito nga po sa flood control scandal. No? At ngayon nga po ay siya ay nagsalita na patungkol nga po dito sa nangyari kanina na kung bakit hindi sila nakadalo no dito sa pagpupulong kasi talagang inaasahan talaga natin mga kababayan itong Blue Ribbon hearing dito sa EDSA. Nadadaluhan talaga ng Cayetano Black or ayan kasama nga po sila Senator Dante Marcoleta, sila Senador Amy Marcos, SP Alan Peter Cayetano at iba pa no. Kaya lang mga kababayan napansin niyo naman kanina na pati si Manong Chavit Singson nga ay hindi pinapasok no o hindi nakapasok diyan sa venue. Tapos itong si Senadora Amy Marcos din ay hindi din po siya nakapasok no. Pero nakapagpatuloy pa rin naman po yung naging presscon na lang kasi masasabi nating presscon kasi wala na siyang kumbaga wala doon yung senador na dapat humahawak talaga ng investigasyon na yun. So parang naging presscon na lang siya nung 18 ex-Marines plus yung mga bago pa nilang
kasama na sorpresang dumating din doon at nag-testify din sila, nagbigay ng kanilang mga testamento sa kanilang mga nalalaman patungkol nga dito sa pagdi-deliver ng di umano'y mali-malitang pera dito sa mga personalidad na kanilang pinangalanan. So nakakalungkot mga kababayan na kung sakali nga na may katotohanan itong sinasabi ni Senator Marcoleta na anytime soon no na pwedeng lumabas yung kanyang warrant of arrest at siya ay bitbitin na lang o arestuhin na lang. So isa na namang senador mga kababayan yung malalagas no na alam natin na pinaglalaban po yung ating karapatan, yung ating interes. At nakikita naman natin mga kababayan since the beginning kung sino talaga yung consistent, kung sino talaga yung lumalaban para dito sa maanumalyang paggamit sa pondo ng bayan. Isa na po dun si Senador Marcoleta no. At nakakalungkot mga kababayan at ramdam ko yung disappointment ni Senator Marcoleta dahil nga sa mga nagdaang araw no nangyari sa Senado at ayan ay na-witness ng taong bayan kung paano nila i-manipulate yung Senado, no? Yung pagkakaroon daw ng quorum nila sa kahit 12 sila nagkaroon daw ng valid at legitimate daw yung quorum na ginawa nila. Now which is nagkaroon ng division sa ating mamamayan, 'di ba? May mga galing pa sa mga abogado, sa mga galing pa sa mga mga matataas yung naging posisyon no diyan sa gobyerno na sila ay binaback-upan. Even ang Malacanang mga kababayan no kinilala itong si Win Gatchalian bilang Senate President pro tempore at bilang isang acting Senate President. So, biruin ninyo first time in the history siguro to mga kababayan na magkaroon ng dalawang Senate President no sa Senado. At first time nating makita na ganito kagulo at ganito kalala no yung mga nangyayari. Kasi bilang isang ordinaryong Pilipino na hindi naman talaga alam at kabisado yung mga batas no. At buti na lang kamo ay may mga ganitong senador na ini-explain sa atin yung saligang batas, kung ano yung konstitusyon. So doon lang tayo nagkakaroon ng pagkakataon na makinig at maunawaan yung mga bagay-bagay na ang hirap intindihin kasi usually kapag ka-ordinary Pilipino ka, kapag ka sinabi lang yan ng alam mong magagaling, matatalino, mga abogado, tas sinuportahan ng mga ganito. So 'di ba parang tayo as a Filipino, parang madali na tayong mahikayat mapaniwala na ay tama, ganyan. Kung ano na lang yung sinasabi nila basta malalalim na terminology about sa batas, talagang parang alam na natin na ay ano na to, parang ang galing nilang dumipensa. Pero dito sa pagkakataon na ito mga kababayan, nagkaroon tayo ng pagkakataon na mas mailapit tayo no, sa totoong issue ng ating bansa at maging tayo, parang kasama tayo no, sa talakayan sa kung ano nangyayari talaga sa ating gobyerno. So, nakakalungkot mga kababayan na kung ito ay, ito lang para sa akin ano na lang kaya ang mararamdaman ng mga kapatiran nating Iglesia ni Cristo kung sakaling si Senator Marcoleta ay tuluyan ng arestuhin, iserve yung warrant, no? Kasi siya ay kinasuhan di umano mga kababayan at anytime soon nga hindi daw niya alam kung kailan daw siya arestuhin, maaaring mamaya, bukas, sa susunod, sa makalawa. So uncertain na yung kanyang position bilang senador na anytime soon pwede siyang dakpin no at hindi natin alam kung kailan yan. Kaya ito nga ang pakikipaglaban sana sa Blue Ribbon Committee mga kababayan, itong paglalabas ng mga testimonya ng mga gustong mag-witness at mga taong gustong ilahad yung kanilang mga nalalaman patungkol dito sa nangyaring malawakang korupsyon sa ating bansa, hindi na matutuloy no kasi sana itong gagawin sana nilang Blue Ribbon noong June 11 nagkaroon naman din ng threat kuno dito sa loob ng Senado, kaya ito ay parang lockdown no at pinauwi yung mga empleyado or ganyan yung naging sistema. So hindi nila nagamit yung floor diyan kung saan pwede din sana nilang umpisahan itong Blue Ribbon na hearing. Tapos ito nga ulit sila tatangka ulit sila
no, na magkaroon ulit ng ganito. May mga ilang mga speculation sa social media na masyado daw na pressure ngayon yung mga senador, puro daw pananakot. And even si si Senator Alan Peter Cayetano na nagsabi siya na if ever na nakuha nila yung 13, kung mayroon na silang 13 na bilang, so wala na silang magagawa, ibibigay na nila yung position dyan sa majority, wala na silang magagawa. Pero alam nila na nakuha nila yung 13 na yun dahil nga sa pananakot di umano, panunuhol, at pagkakaso sa mga taong hindi lilipat doon. Especially yung mga napangalanan nga, si Senator Joel Villanueva, no, na hanggang ngayon ay tinitignan natin kung ano ba yung magiging disposition nitong tao na to, kung siya ba ay talagang kakabilang bakod o mananatili siya dito sa linya ng kinikilala nating majority, which is kay Senator Alan Peter Cayetano. So again mga kababayan, wala talagang mariresolba na problema kung ganito na lang palagi, na nandun na tayo malapit na sana tayo na kung tuloy-tuloy lang to ay mapapangalanan pa, mailalabas pa yung mga tunay na mga nangyari. Kasi itong mga taong mga pinangalanan ngayon, nakakagulat kasi hindi natin inaasahan na pati pala sila ay kasali. Kung totoo man itong aligasyon na to at mapatunayan talaga kasi still hindi pa rin naman natin mapapatunayan kung sila talaga ay nakatanggap ng maleta or kasama talaga sila dito sa malaking pagnanakaw na to. Hindi pa rin kasi hindi pa napa-final yan 'di ba? So it's still under investigation pa rin yan, at dapat pa pagtibayin ng mga nagsalita na to yung kanilang mga testamento dyan. So sa akin naman mga kababayan, wala namang masama ng pakinggan sana lahat ng gusto mag-testify tungkol sa kanilang mga nalalaman, upang nang sa ganun, no, sa kanila i-evaluate, sa kanila tignan kung credible nga ba talaga lahat ng nagsasalita na ito. Doon sila pumili kung consistent ba since the beginning o paiba-iba yung statement. So doon sila mag-isip ng pwede nilang tanggalin, hindi to qualify, hindi to nagsasabi ng totoo. Sana itong 24 na senators natin magkakasama sila at magkakasangga. Pero ang nangyayari ngayon mga kababayan ay so much divided na talaga sila, at maging sila ay nagtatapunan na din ng mga putik, no? So hindi natin alam kung ano na yung patutunguhan ng ating bansa, kasi kung patuloy na magko-cover up at patuloy na ililihis yung tunay na problema ng ating bansa, which is the corruption, talagang walang mangyayari sa atin, no? So kawawa tayo mga kababayan, kasi lahat na lang ng nagsasalita, no, against sa gobyernong ito, tila pilit na pinatatahimik. And even kahit nga si Manong Chavit, di ba, talagang kahit mga senador na nasa posisyon ngayon, may mga, kung tutuusin, may kapangyarihan din yan, pero ang ending talagang wala tayong magagawa kung ganyan talaga yung kanilang gagawin sa kanilang mga ka-oposisyon, no? Pero tayong mamamayang Pilipino, tayo talaga yung tunay na may lakas, no, at may boses sa ating mga nakikita. Kaya nga sinasabi nila, kailan pa daw kikilos, ano pa daw yung kinakailangan na gawin para magising yung taong bayan sa kung anong nakikita. Kasi nakakagalit talaga mga kababayan. Makikita mo kanina dun sa pinapanood na mga pictures, videos na inilalabas ng mga witnesses. Grabe, no, makikita mo yung limpak-limpak na pera, nakamaleta, nakalagay sa table, habang napakaraming tao ang nagdudusa, nagugutom, nahihirapan, hindi nakakapagpagamot, hindi nakakapag-aral, sira yung kalsada, walang maayos na flood control. And even now, napaparating na naman yung bagyo, problema na naman yan ng ating mga kababayan na lulubog na naman yung kanilang mga lugar, no, dahil sa paparating na bagyo. Kaya nakakalungkot mga kababayan, kaya nga ito yung isa sa mga inaasahan sana natin na madiskubre na o mapangalanan na talaga at managot yung mga tunay na mastermind sa likod ng malawakang pagnanakaw nito sa kaban ng bayan. So again mga kababayan, lahat ng mga napangalanan, lahat ng mga sangkot dito ay still sila ay inosente pa rin, dahil hindi pa rin talaga yung napapatunayan, at hindi pa yan talagang alam niyo sinasabing guilty or not guilty. Wala pa tayo sa na yung posisyon na yun para sabihin na sila talaga, although maraming ebidensya, merong mga nagtuturo na talagang sila, hindi pa rin natin pwedeng masabi na sila talaga hanggat
hindi napapatunayan. So ang tanging hiling lang natin mga kababayan ay talagang aksyonan na to at natuldukan na yung tunay na problema ng ating bansa. So comment down below mga kababayan kung ano yung opinion nyo tungkol dito sa ating mga naging reaction video at sa naging mensahe ni Senator Dante Marcoleta.